Ayan, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. At sa ating pong pag-aaral sa umagang ito po. Ayan nga po ang text natin sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. So tayo po natin manalangin muna. Let us all pray. Oh Lord God Almighty, thank you so much again God sa umagang ito sa aming buhay. At narito kami Panginoon, muling iaalay sa iyo ang aming mga puso at kaisipan upang makinig ng iyong mga aral. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito ay maunawaan namin. Salamat po muli sa iyo, Panginoon, dakila sa lahat. Ito, Ama, ang aming dalangin. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po, makita natin sa teksto na to, no? Sabi niya dito, buong puso, sabi ng Panginoon. Kailangan natin lahat. So, sa umagang ito po, ang pinaka-topic po natin ay nandito po. Ano ang kailangan ng Diyos sa iyo? So, kuminsan lahat tayo lagi may kailangan sa Diyos. Lahat tayo laging, Lord, ito bigyan mo sa akin, pero hindi natin na itatanong, ano nga ba kailangan ng Diyos sa akin? So, what does the Lord require of me? No? Na binabanggit sa akin. So, sa umagang ito, alamin natin, ano ba ang gusto ng Panginoon para sa akin? Sa Matthew chapter 22, verse 34 to 40, kung makita natin, sabi niya, datapwat ng marinig ng mga Pariseyo sa kanyang napatahimik ang mga Saduseyo. Yung Pariseyo at Saduseyo, ito ay mga naniniwala sa aral ni Moses, mga Old Testament. Hindi nila matanggap si Kristo ay Diyos. Ay nangapipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya tuksuhin. So yung tanong nito, nagtanong ang isang Pariseyo kay Kristo hindi upang magkaroon ng alam, kundi upang para bang tuksain ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, Guro, yun yung tinawag niya, Guro. Alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. So, yung sagot ng Panginoong Yesus, sinamarize niya na lahat mula doon sa Genesis hanggang doon sa Levitico, mga utos na ito na binabanggit. Kasi ang utos na nakalagay po sa Biblia, okay, ceremonial at saka sinasabi ito, almost 600 plus yan na utos na dapat sundin ng tao panahon ng lumang tipan. Pero ginawa ng Panginoon para bang sinamarize niya ang kanyang sagot. Kaya sabi niya dito, no? Sabi, balikan natin. So, nawala yung aking scripture dito. Ito muna, Deuteronomy chapter 10, verse 12-13, na binasa kanina ni kapatid na Aida. So, sabi doon, sa lumang tipan pa lang, binanggit na ng Panginoon. No? Ano ang hinihingi sa'yo ng Panginoon mong Diyos? Sabi ni Moses, ano ba hinihingi sa'yo ng Diyos? So, atin, ano ba hinihingi ng Diyos sa atin? So, maraming bumabagsak sa hiniling ng Diyos. Naibigin mo ako ng buong puso. Maraming nagmamahal sa Panginoon. Titignan natin ito yung sinabi sa Scripture na Romans 15:4. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin. So yung lumang tipan, kasi katulad ng binabagit natin yung mga denomination na ngayon, may tinatawag silang full gospel. Yung sinasabi nila, pati daw yung lumang tipan ay susundin. Pero ito bumabagsak na silang lahat. Kasi kung susundin nila yung lumang tipan, dapat meron silang dalang tupa, tuwing para ng pagsamba, meron silang dugo na ibinubo sa altar. Pero mali, hindi nila nagagawa. Kaya nga, sagot ng Panginoong Yesus, binaliwala niya na yung lumang tipan. Kaya sagot niya, ibigin mo na lang ako. So marami sa atin umiibig sa Panginoon. Pero, gaano mo kamahal ang Diyos? Marami sinasabi natin, mahal ko ang Diyos. Nakakalungkot, may mga tao na ayaw ko na magsamba. Ayaw ko na pumunta. So, yung mga salitang ganun, bilang isang ministro, nakakasakit. Bakit? Bakit ayaw niya sa Panginoon Diyos? So, in every time, in every congregation,
congregation is not a perfect. Ano po? Only Jesus Christ is perfect. But we are the congregation of God, the body of Christ. We are trying our very best to become perfect. Pero when isang tao, isang kapatid ay tumingin sa tao lang at hindi sa Panginoon, yan ang mangyayari. Pansinin niyo po. Sabi ng Panginoon Diyos, doon na lahat upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa, ang sinasabi ng Panginoon. So, Deuteronomy written after nearly 40 years of wilderness wandering. 40 taon sila naglagalag doon sa wilderness. Bago sila pumasok ng land of Canaan. Nalala yung linggo, di ba? Conquering Canaan. So, ang Canaan lamang po, actually kung tutusin, kung lalakbayin lang yan, kung lalakbayin. Napakalapit lang po yan. Pero dahil sa kanila po, na wala silang pagmamahal ng buong puso, buong isipan, buong lakas sa Panginoon, inayaan sila ng Panginoon na hindi makapasok sa Canaan. 40 taon silang palibot-libot dun. Dami silang nakakalaban. Dami silang reklamo sa Panginoon Diyos. Tingnan natin, ilang ba kumaba sa Egypt? Almost. Di ba? 1,600,000. Ilan lang ang dalawa na nabuhay noon na nakapasok? Dalawa lang sila. Original. Sinya po. Di ba? Moses' farewell address and retelling to the law. And the name of the book is the second law. Yan sabi doon. So Moses, sinasabi dito, yung attitude kasi na binabanggit. Journey of Israel and intersperses the events with this statement of attitude and heart. So, ganun din po ngayon tayo. Naglalakbay tayong lahat patungo sa land of Canaan, which is langit. So, maraming pagsubok, maraming para tayong manghina. Diba? Reklamo doon na binabanggit dito. So, pero wala tayong magagawa eh. Yung talagang buhay sa mundo. Puro tayo reklamo. In short, reklamador tayo mga tao. Hindi tayo makontento. Masyado tayong gahaman lahat. Lahat na para sa Diyos, gusto pa natin kunin. Binigyan na sa ating lahat ng Panginoon, pero gusto pa natin kunin lahat. Yan yung binabanggit na sinasabi. Di ba? Kaya yung binigay yung 10 utos sa Panginoon kay Moses doon. At sa sinabi nga niya, and now, Israel, ano ang gusto ng Diyos sa iyo? Tingnan niyo po. But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statute which I command you today for your good. Isipin niyo po, di ba? Ibinigay yung utos para sa iyo eh. Para sa ikabubuti mo. Yan ang gusto ng Diyos, maging mabuti ang buhay natin lahat. Gusto ng Diyos maging maganda ang buhay mo. Gusto ng Diyos maging masagana ang buhay mo. Gusto ng Diyos maging payapa ang buhay mo. Pero what does God require for us? Para maging maayos lang buhay natin. Isa lang simple lang. Di ba? Mahalin mo ang Diyos. Because loving the Lord, there is fear. Loving the Lord, there is walking. Loving the Lord is serving with all your heart. Buong puso. Anong ibig sabihin ng buong puso? Yung buong pagkatao mo. Kasi ang puso is ikaw mismo. Not this one. Hindi itong literal na puso lang dito na tumitibok ng ating mga dugo. No. The heart is you. And God wants you. You know? Yan lang ang gusto ng Panginoon. Pero tayo, dami nating gusto kay God, ano? Lord, bigyan mo kami ng tubig. Lord, bigyan mo kami ng pagkain. Lord, bigyan mo kami ng karne. Ang daming reklamo ng mga Israelita. In the same way, ganun din sa atin. Ano ang kinakailangan ng Diyos? Some get caught up in the do's and don'ts of the scripture. Hindi po. Hindi gumagawa.
pero hindi gumagawa. Ano po? Neglect of the heart of the matter. Ano yung heart of the matter? God wants us to obey Him, but He wants it to come from within us. Gusto ng Diyos sumunod tayo, pero gusto ng Diyos nanggagaling mismo sa iyo. Hindi yung napipilitan ka. Obeying the Lord, hindi yung napipilitan ka, pupunta ka dito. No. It comes from you. Inside your katao. Nandoon po ang pagsunod ng Panginoon. Parang mga servant ni God, diba? We are all servant. Sabi, ano ba yung sabihin na matakot? Oh, ito pala ang ibig sabihin. Yung paggalang. Ginagalang mo ba ang Diyos? Sasagot ka, yes. Ginagalang mo bang kapwa mo? Tingnan niyo po. Di ba? Tingnan natin. No? Sabi niya, or unpleasant anxiety about some danger. Yan. No, hindi po ang fear is reverence. Pagrespeto, pagpupuri, pagbibigay galang, kung ano ka ngayon bilang isang lingkod ng Diyos. Tandaan yan. No? We emphasize reverence, but what about fearing God? In Hebrews chapter 10, verse 31, tulitin na natin, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ito, wala nang takot ng tao. Kamuntalang sinabi nito, kakilakilabot na. Yung mahulog ka sa kamay ng Diyos. The church, the body of Christ is holding in the hands of God. We are in the hands of God. Pero kung malaglag ka sa kamay ng Diyos dahil sa hindi mo pagsuway at pagiging ipokrito mo, sabi mo mahal mo ang Diyos, pero hindi pala buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, baka malaglag ka. Kakilakilabot yan. Kakatakot po yan. Po, sana ito yung maisip ng mga naglilingkod sa buong Pilipinas. Kaso wala. Maraming government leaders natin na bastos at walang respeto sa Panginoon Diyos. Ganyan po nangyayari. 2 Corinthians 5:11. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming inikayat. Sabi niya, ang mga tao, ngunit kami ay nangahahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Tingnan niyo po, anong ibig sabihin ni Pablo, di ba? No? Alam namin sabi ni Pablo, kaya kami ay nagpapalaganap ng ebanghelyo. Gusto namin ipaalam sa inyo ito para mahayag kami kay God at mahayag din kay God. Ilan ang nag-evangelize ngayon sa bawat kongregasyon? Ilan sa inyo na pinapakita na ikaw ay tunay na may puso ng Diyos? Sa kumpanya, sa eskwelahan, paligid, kapitbahay, saan? Kung tingnan na natin. Kasi sabi niya, we ought to take seriously what we do and how we react toward Him. Kaya dapat po talaga, alam niyo po, pag linggo, dapat talaga seryoso tayong lahat Marami kasi hindi siniseryoso ang araw ng linggo. Nakatakot po yan, kapatid. Ako naniniwala ako, linggo daling ng Kristo Sunday, pero hindi ko alam kung kailan. Pero I do believe in myself. Para sa sarili ko lang. Naniniwala ko na Sunday darating. Kasi doon lahat Uusgahan ang iglesia yun yung pagtitipon Diba? Doon sitingnan ni gabi. Nang binabanggit doon. At sabi niya sa Psalm 111 verse 10, no? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. No? Pag ikaw yung, alam niyo ba pag yung natututo ka sa Word of God, no? Para bang pina-apply mo yung salita ng Panginoon sa buhay mo, kasi may takot ka Ayaw mo magkasala. Di ba pag nagkamali ka, nakukonsensya ka? Tignan nyo? Pero meron mga Kristiyano na hindi na nakukonsensya sa pagkakamali. Parang wala silang konsensya. No? Yun yung tinuro sa mga parents ng tutorial dito about konsensya. No po? Na binabanggit. Wala tayong konsensya na ano pong binigay na Diyos ng umagang ito? Pero binabaliwala natin. Hindi tayo nakukonsensya. Sabi niya, may mabuting pangkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos, ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Tingnan niyo po, dapat po yung kapurihan ng Diyos at yung pagkatao ay nananatili yan saan ka man naroon.
Kaya sabi nga ni Pablo, in season and out of season. May problema ka, wala kang problema, in sickness or in health. Diba? In riches or poorer. Dapat nasa iyo ang kapurihan ng Diyos. Nasa buhay natin lahat, mga kapatid. If you want to conquer Canaan. Tignan niyo po. Dadalo mensahe ng linggo ni Brother Efren Esteban. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa kanya sa karunungan at turo. Ay, hindi ko naman hinahamak si God. Pero ang totoo, hinahamak natin. Ano ibig sabihin ng hinahamak? Binabaliwala mo ang mga sinasabi ng Diyos. Para kang Israelita na naglalakbay lang sa wilderness na hindi makapasok sa Canaan. Ang tunay na proper takot sa Panginoon, ito po, ma-overcome na ng ating takot. At sinabi sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan. O, ano yung pumapatay ng katawan? Wala akong pagkain gutom. Kaya nag-worry tayo lahat. Ang sabi ng Panginoon, do not worry. Mas mahalaga ka pa ba sa ibon? Di ba? Tingnan niyo po, ikaw, you were created in according to our image, sabi ng Diyos. Dapat nag-worry ka, wala kang makain. Tingnan niyo po, takot ka. Yan ang nangyayari, di ba? Napagkatakot niyan, wala na silang magagawa. Dapat ipinagpauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan niya yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan magbulit sa impyerno. Wala tayong takot kay Jesus. Lagi nating mahal si Jesus. Lord Jesus, I love you. But do you really love Jesus? If you love me, ang sabi niya, keep my commandments. When? How I'm going to keep my commandments of Jesus? Sabi niya, sa buong pagkatao mo, ang magpakailanman. When you become a Christian, brothers and sisters na nandito at mga nanonood, huwag nyo nang alisin ang pagiging Kristiyano. Yes, nasasaktan ka kuminsan sa Word of God, pero huwag mong alalahanin yung saktan mo. Mahal ka lang ng Diyos. Yan ang nagiging problema kuminsan Sabi niya, ayoko nang umaten. Kasi nasasaktan sila sa Word of God. Di ba? Ilang gusto ng Panginoon Masaktan tayo. Kaya nga sinabi niya, the Word of God is sharper than any double-edged sword na nagpe-penetrate yan. Damdamin mo, isip mo, pagkatao mo. Bakit? Kasi nasaktan ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos maging maganda ang buhay mo. Sino bang ama? Ang papabayaan na lang ang anak na mapariwara. Di ba pinapalo natin? Tingnan niyo po. Sige, kontitin na natin yan. Kaya niya, when we understand fear, we understand reverence. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi nagagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Tingnan niyo po, dapat nakakalugod tayo kay God. No? God expects us to fear Him, hindi lang expecting, He requires. Gusto ng Panginoon dyan na tayong lahat ay mangyari sa buhay natin ito. Pangalawa, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Yun. Lumakad ka. Ways. A path of direction. The way someone does something is a pattern or example. Nalala niyo yung kanta natin last Sunday? Thy word is a lamp unto my feet. Diba? Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Tingnan niyo po. We are limited in our understanding of His way. Hindi natin maintindihan. Kasi bakit? Secret things belong to God. But all those revealed, the Word of God is for you. Diba? Why? Kasi ang isip ng Diyos mataas sa isip natin. Ang langit is mataas sa lupa. Yung sinabi sa Isaiah 55 verse 8-9. Yung binabanggit to. Dito pa sinabi niya dito, Romans 11:3, O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at hindi malirik ng kanyang mga daan. Tingnan niyo po, may daan talaga na mahirap sa atin, pero dapat natin daanan yan. Ilang dalawang daanan ng Diyos, di ba? Isang maluwag, isang masikip. But people today loves yung maluwag. Siyempre, at isip.
Pero sabi ng Panginoon, di ba? Sa dulo pala niya ay kamatayan. Di ba? May mga daan, akala mo okay sa'yo. Pero sa dulo pala niyan ay kamatayan. Yan, o. Sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 12, but that does not mean we cannot know anything. No, hindi nangangulugan na yung isip ng Diyos mataas, hindi natin malalaman. Kaya nga po binigay na sa atin to eh. Tignan niyo po, basahin natin ha. Tatapat gaya ng nasusulat, sabi niya, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila ay nagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag, sabi niya to, sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. The Holy Spirit nandiyan. Lahat ng malalim na bagay. Pero siniwalat sa atin. Why? Hindi na niyo po, di ba? Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala sa mga bagay ng tao? Kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ang Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos. Diba? Hindi ba matandaan? Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? When we were baptized, the Holy Spirit ibinigay sa atin. Ano yung banal na Espiritu yun? Ang Diyos. Hindi yung Espiritu ng kamunduhan. Diba? But the problem today, anong gusto ng Diyos sa'yo? Sabi niya, yung Espiritu ng kamunduhan ang ating pinapairal na binabanggit. Diba? Kung titignan natin, no? Ngunit ating tinanggap, sabi niya doon, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay ng walang bayad ng Diyos. Walang bayad. Bakit? Libre ang buhay ni Jesus. Ibinigay ang kanyang buhay. Diba? Anong required ng Diyos kay Jesus? Mamatay ka para sa tao. Diba? Anong required sa atin ng Diyos? Mamatay din tayo para kay God. Diba? Magpatay na natin ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, yun lang ang gusto ni God eh. Kasi gusto ng Diyos, sabi ko sa inyo, gusto ng Diyos tayong lahat ay pumunta sa langit. No? Kung ano man yung nilabas niya is how we are to walk after Him. It is in all His ways we cannot pick and choose but to follow. Hindi pwede kang, ito gusto ko kasi, ito dito ako lalakad. No! No? Meron lang nilagay si God eh. Diba? Tignan niyo po, not everyone calling me Lord, Lord shall enter the kingdom of God, but he that doeth the will of my Father. So ito yung gusto ng Diyos eh. There's only one way. Wala na pong ibang daan. Yun lang gusto na yung Panginoon, daan. Gusto na Panginoon sa iyo, daanan mong dinaanan ng aking anak. Sabi ni Kristo, daanan mong dinaanan ko. Sabi ni Yesu Kristo. Kaya sabi nga ng Biblia, focus your eyes on Jesus. Ayan. Pangatlo, mahalin mo ang Diyos. Ayan. Love for God. A fundamental attitude. Lahat naman sino yung mga mahal, di ba? 4 na klase, di ba? Ang pagmamahal. O titignan natin, no? Yung agape love ang pinakamatindi. Sabi nga doon is, Pileo, Eros, Storge, at agape. Sa Santang Diego. Yung Pileo, brotherly love yun. Yung Eros, makamundong pagmamahal yan. Yung Storge, family love yan. Pero tingnan niyo po yung agape love. It's more than those family. It's more than your life. That is agape love. Ito ng Panginoon. No? Na binabanggit doon. He first loved us. Sabi niya, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. When we understand this love, we need not be afraid of Him. Ano po? Kung naintindihan mo yung pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, when we walk in His ways with love, He is with us. Deuteronomy chapter 7, verse 7 to 9, in John chapter 14, verse 23. Hindi kayo inibig ng Panginoon. Hindi pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kayo sa atin mga bayan. No? Yung sabi ng Panginoon, hindi. No? Sapagkat kayo ay pinakamaliit sa lahat ng mga bayan.
kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Anong ibig sabihin sa atin ngayon? Tingnan niyo po. Diba? Yan sabi niya rito, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kung pangako ng Diyos, itatapong ano sa impyerno, gagawin ng Diyos yan. Sa mga taong suwail, sa mga taong walang respeto, sa mga taong di nawawala ng tunay na pagmamahal sa Panginoon, sa mga Kristiyano rin na binabaliwala ang utos ng Diyos. Andyan po ang pangako ng Diyos. Itatapon ka sa impyerno. Pero ang pangako ng Diyos, dadaling ka niya doon sa kanyang piling sa langit. Kung wala nang iyakan, wala nang sakit, wala nang problema, puro kaginawaan. Kung patuloy tayo maglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip, buong buhay. Napo, habang tayo ay nabubuhay, katulad ng ginawa niya sa Ehipto, ilalabas niya tayo sa mundong ito. Actually, nailabas na nga tayo, di ba? We've been translated from darkness into light. Manatili tayo sa liwanag. Sabi niya, talastasin mo nga ng Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan, na naggawad sa kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya, at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Tingnan niyo po, hindi mawawala yan. Mahal ka ni God, kapatid. Sa mga kapatid natin na nawawala, mahal kayo ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na kayo ay pumunta sa dagat-dagatang apoy. Tandaan niyo po yan. Gusto ng Diyos lahat tayo dito. Hindi mga kasama natin. Kahit saan. Lahat tayo ay pupunta ng langit. Sabi nga ni Cristo sa pagod si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Napaganda po niya. Hindi niyo po, titiraan niyo sa buhay mo. Kasama mo with God. Kumakain ka, naglalakad ka, may problema ka, umiiyak ka, tumatawa ka, lagi mo kasama ang Diyos. Yan ang magandang pangako ng Panginoon. Sabi nga niya, di ba, I will never leave you nor forsake you. No? Ganun kaya tayo, mga kapatid. Exactly how He loves us may not be fully understood, but we know it is demonstrated when we obey. Kapag sumusunod tayo at required po ng Diyos yan, lumakad tayo. Pang-apat, paglingkuran mo ang Diyos ng buong mong puso at kaluluwa. Ayan. Ano po? Take note, mga brothers na naglilingkod sa iglesia, all the churches of Christ around the world, we must always serve the Lord with a humble heart. Dapat po yan. Elder, deacon, we are not here to control the members. We are here to love them. We are here to show them Jesus is in our life. Yan po, no? Na binabanggit doon. Ayan. We must serve each other. Tulungan tayo, mga kapatid. Di ba? Oo. Tayo bigay ng, saan ako tutulong? No. Tulungan tayo. Yan. Maglingkuran tayo. We also serve God. Sabi niyo, bawat isa ay maging tapat. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Maging tapat tayo sa ating mga kapatid. No? Sabi ang pagiging tapat sa iyo, kapatid, ay pagiging tapat sa Diyos. Ano yung kalawang utos? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung pangalawa yun eh. Diba? Doon sa takilang utos ng Panginoon. Yan. We must serve God. At dito, in all that we do, we are serving God. Lahat ng ginagawa natin. Yan po, dito sa iglesia, sa Twinville, sa Friendship Road, lahat. Ito ay paglilingkod sa Panginoon. Hindi paglilingkod sa atin. We are here to serve God, not to serve people. No, it is to be with our heart and our soul. Dapat ito ay nasa puso, nasa itong kaluluwa natin, at ito rin po ay gusto ng Panginoon. Requirement pang-lima lahat natin. At sundin mo ang mga utos ng Diyos para saan? Kabutihan mo. Sabihin nga natin, sa kabutihan ko. Sabihin nga, sa kabutihan ko. Kabutihan ko. Yun. Di ba? Tingnan niyo po. Para sa iyo yan eh. Diba? Para sa iyo.
Yung binibigay ng Panginoon, no po, na binabanggit dito. When God has the place He desires in our heart, the do's and don'ts will not be an issue. Kapag ang Diyos nasa puso mo ngayon, walang issue lang, gagawin ko to, hindi ko gagawin to. No! We always, tanggalin natin yung don't. Puro do. Lahat. Walang reklamo. Sa kamandaling ni God, walang reklamo. Dapat ganun tayo mga kapatid, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Sabi niya, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Diba? When we were baptized, kung tayo na bautismoan, lumabas tayo sa swimming pool, first step, yung ang unang mong hakbang, pagsunod kay God. Naalala niyo si Neil Armstrong nung bumaba sa buwan? Ano po? Unang hakbang niya, first man to step on the moon. Tingnan niyo po, tayo po, nung labas tayo sa tubig, unang hakbang mo sa mundo. Dapat po, tuloy-tuloy na yan. Yung unang hakbang mo. Huwag ka lang aatras pa. Ano po? Tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Di ba? Sa inyo po, katulad ng naturo ko magpabaptis, mabigat mo magpabaptis mo? Di naman eh. Mabigat po ba magsamba? Lalo malapit ang bahay mo dito? Di ba? Di naman ah. Di ba? Tingnan niyo po. Palagi ko, wala naman tayong arthritis lahat dito, no? Di ba? May mga gout ba kayo? Nahirap pa kayo lumakad? Di naman! Oo. Ang bira. Lahat tayo nakakalakad ng ay, di po ba? Ayan. Di ba? Kaya maganda po yung sinasabi, pinapaalala sa atin ng Panginoon Diyos. Ayan. Obedience includes attitude. Ano nga bang attitude? Attitude ko, if you only serve Him because we have to, we will likely be half-hearted, likely miserable. Kasi ko kasi, kailangan kong gawin eh. Hindi ganun. Hindi ang pag-serve, hindi kailangan kong gawin, hindi. Maglilingkod ako kasi itong gusto ng Panginoon para sa akin. Hindi kailangan. Ano po kasi pag sinabi ko, kailangan kong gawin ito eh. Napipilitan ka lang. Kasi sabi niya, likely magiging kalahati ang puso mo. Tingnan mo po, likely magiging miserable ka. Talagang pananampalataya mo. Sabi niya, that is never desirable by God. Hindi pwedeng gusto ng Diyos yan. Moses! Kausapin niyo ba ito? Anong ginawa ng Moses? Ang ulo niyo! Inampas yung bato. Ano nangyari kay Moses? Nakapasa sa Kanaan? No. Namatay si Moses bago pumasok yung dalawa na ibang mga bata na sumunod. Kay Joshua and Caleb. Tingnan niyo po. See? Yan. Hindi po gusto ng Panginoon yan. It is for your good. God always has our best in mind. He commands are what is best for us and to society. Sa environment natin mga kapatid. Tandaan po, gusto ng Diyos yan ha. Tandaan niyo po. Mga nagmumotor, gusto ng Diyos, mag-ingat kayo ha. Tingnan niyo po, hindi gusto ng Diyos na kayo ay magspasirko-sirko sa daanan. Tingnan niyo po, yan, mga nagdadrive din sa sasakyan. Lagi natin sinasabi, parang pabayaan ng Panginoon Diyos. However, what is good is not always easy or pleasant. Ito naman po yan. Deuteronomy chapter 6, verse 20-25, ano sinabi diyan? God required this too in Matthew 7:21, 23. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon Diyos. Kailangan mong gawin lang ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, hindi mabigat. Simple lang. Mahalin mo ako, anak. Yun lang. Ibigay mo ang buhay mo sa akin, anak. Kapag binigay mo ang buhay mo sa akin, anak. Ang sabi kanina, mananahan ako sa iyo. Ano po? Kami ibig sabihin nun, ibibigay ko sa iyo ang buhay namin. Yan ang Diyos. Lagi mo siyang kasama. Kaya may problema kayo mga kapatid, ang require lang ng Diyos sa iyo para mawala yung problema mo. Mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, at buong lakas. Susundin mo ba ang mga kagustuhan ng Diyos? Yes. From today, yes, I will. Tayo mula, may pasalamat sa Panginoon Diyos. Manalangin, let's pray. O Lord God, in heaven, Panginoon Diyos, maraming pong salamat at paalala mo sa amin. Tunay ang mga pinaalala mo kung ano po ang nais mo para sa amin. Kung ano po ang gusto mo para sa amin.
Napakasimple lamang po, Panginoon. Ngunit sa mundong ito, kung minsan kami inahihirapan. Ngunit sa paghihirap namin, alam namin ang mga pangako mo, hindi mo kami ipababayaan at hindi mo kami iiwan. Kasama ka namin lagi, Panginoon. Kung ang puso namin ay buong puso, buong lakas, buong pag-iisip namin, at buong kaluluwa ay nasa iyo. Tulungan mo kami lahat, Panginoon, na kami lahat magkakapatid na rito ay maibigay ang aming buhay sa iyo. Ganon din tulungan mo po ang mga kapatid namin na nanghihina sa pananampalataya ngayon. Mga kapatid namin, Panginoon, na maayaw na sa iyo. Dalangin namin sila sa iyo, Panginoon, na mapanumbalik sila. Makipakita sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan mo lamang ang tunay na kaligtasan. Tunay Ama, walang kapahingahan, walang rest in peace kapag namatay kami na wala ka sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Kristo. Madalangin namin po salamat. Amen.